kababayan, makalaya. May paraan. Maraming pwedeng paraan at ito yung isa sa pinaka matinding paraan talaga na pwede po nilang gawin. At dito, mas bibilib pa yung mga didisit kay Bato kung magagawa ni Bato. Kasi kung babasahin po natin mga kababayan na itong Pilipinas Today Batangas, ulit, sabi po dito mga kababayan na ito daw. Sinabi ni dating Supreme Court or itong SC Chief Justice Maria Lourdes Serrano na mayroong posibilidad na aminin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang utak sa likod ng pagpapatumba sa libu-libong biktima ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Bakit daw kailangan gawin ni Bato de la Rosa yan? Kasi mga kababayan, upang maisalba lamang ang kanyang dating amo na si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon, nakapiit sa International Criminal Court, ICC, detention facilities sa The Hague, Netherlands. So sa tingin niyo mga kababayan, eto may magagawa si Sara. Kausapin niya si Bato. Pagsabihan niya na pwede mo bang saluhin yung tatay ko? Total naman, binigyan ka ng magandang buhay ni Erpat. Total naman, ganito, ganyan. Di ba dyan sana yung mga Duterte? Bakit di nyo pakiusapan si Bato? O talagang mahal nyo si Digongong? Bakit hindi nyo sabihin kay Bato na baka pwede na pumayag siya na maging sacrificial lamb? Or di kaya naman, Paul Guy ni Digongong? Diba, aminin na siya yung arkitekto na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato at sabihin kay Bato na akuin lahat ng pananagutan. Kung talagang mahal ni Bato de la Rosa si Digongong at kung talagang mahal ni Sara etong si Digongong at naaawa siya sa kanyang tatay. Alam niyo, saglip na sisihin niyo si Presidente, si PBBM sa mga kagaguhan na kayo din ang gumawa. Bakit hindi ninyo kausapin si Bato na aminin niya lahat? Kasi si Bato po yung susi, mga kababayan, para maabswelto etong si Digongong. Diba? Si Bato de la Rosa yung tanging pwedeng maging susi para maabswelto po etong si Digongong. Diba? Sabi pa nga dito mga kababayan, no? If he, sabi ni former Chief Justice Maria Lourdes Serrano, sabi niya po dito mga kababayan, if he, Senator Bato, loves the President so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Pahayag ni Serrano sa panayam sa one-on-one with Karen Davila, mga kababayan, ngayong Biyernes, Disyembre 5. O diba, sabi nga dito, kung talagang mahal ni Bato etong si Digongong, bakit hindi niya aminin lahat? O bakit hindi niya gawin na isakripisyo yung kanyang sarili para po kay Bato? Para po kay Digong? Sa tingin nyo, kung kayo mga kababayan, eto press 1 nga yung naniniwala na kaya ni Bato de la Rosa ang ipakulong yung kanyang sarili para po kay Digongong. Press 2 sa mga naniniwala na niloko lang ni Bato de la Rosa yung mga DD-shit pero deep inside, hindi talaga niya kayang tulungan si Duterte. O yan malaya kayo makapag-comment dyan mga kababayan. Diba? Ano yun? Sereno boss. Hindi ba Serrano? Wait nga lang. Sereno pala. Sorry. Sabi ni Ma'am Maria Lourdes Serrano. Ito, press 1 sa mga naniniwala na inutulang ni Bato de la Rosa yung mga DD-shit. Press 1 sa naniniwala na inutunga lang ni Bato de la Rosa yung mga DD-shit. Diba? Press 2 sa mga naniniwala na hindi na kayang isalba ni Bato si Digong kasi uunahin niya ang sarili niya. Diba? Wala kayong pagpipilian. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. If the President really gave the instruction and it was carried out, then it should be Senator De La Rosa who should explain to the ICC na mali ang interpretasyon ng pre-trial chamber na siyang nag-issue ng arrest warrant, paliwanag ni Sereno. Sabi pa dito, matatandaan na napatalsik si Sereno bilang Chief Justice ng Korte Suprema noong termino ni Rodrigo Duterte noong 2018 sa pamamagitan ng co-warrant petition upang ipawalang bisa ang pagkakatalaga sa kanya ni dating Pangulong Benigno Simeon Noynoy Aquino III. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito kahit na napatalsik, ito pong si former Chief Justice Sereno sa panahon po ni Digong, wala po siyang masamang sinabi dito. Ang sinabi niya po dito mga kababayan, kung talagang mahal ni Bato yung kanyang amo noon,
Kaya niya bang isakripisyo yung kanyang sarili? Bakit hindi niya aminin lahat? Bakit hindi niya, tawag dito mga kababayan, bakit hindi niya sabihin na siya na lang yung arkitekto, siya na lang yung naging pasimuno ng madugong pakikipaglaban ni Digongong sa ipinagbabawal na bato? Diba? Siya yung nakaisip at siya yung nag-implement. Tapos sabihin niya na walang kasalanan si Digongong. Kung talaga na gusto niya na mailabas po itong si Digongong sa International Criminal Court. Eh ang problema mga kababayan, mas pipiliin pa rin ni Bato de la Rosa yung kanyang sarili. Siyempre, inamin naman ni Bato yan na natatakot siya mga kababayan na maaresto kasi nga unang-una iniisip niya yung kanyang mga apo. Ano po, at pangalawa mga kababayan, ayaw niyang maikulong sa dahig. At yan naman po ay inamin niya publicly, hindi po sa atin talaga totally nang galing yan. Kung hindi mga kababayan, mismong kay Digongong po yan, kay Bato de la Rosa po yan. So ngayon sabi po dito sa quote-in-quote, si Senator Bato ang maaaring magsalba kay Digong sa ICC. Ayon po kay former Chief Justice Sereno. Sabi pa dito, he can be a witness for if he is credible at maganda yung paliwanag niya, the former president will be free. Sabi ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mga kababayan na yan, tanong, gagawin ba ni Bato yan? Siyempre hindi. Hindi gagawin ni Bato yan. Kasi nga iisipin ni Bato yung kanyang sarili. Siyempre mga kababayan, nung una, di ba sinabi niya, aalagaan niya si Digongong dun po sa dahig. Pero mga kababayan, hindi naman niya ginawa. Bagkos ano ginawa niya? Nabalitaan niya lang na may warrant of arrest po siya. Ang ginawa na po niya, hindi na po siya pumasok sa trabaho niya bilang senador. Hindi na po siya mga kababayan hindi na po siya mga kababayan nagpakita sa publiko. Bagkos nagtago na nga siya. Yun po ang ginawa ni Bato de la Rosa. Kaya ako talaga mga kababayan, sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala na mahal ni Bato si Digong. At hindi mahal ni Sara itong sa totoo lang mga kababayan, hindi ako naniniwala na mahal ni Bato de la Rosa si Digong, hindi ako naniniwala na mahal ni Sara Duterte si Digong. Kasi kung titingnan po natin, mga kababayan, una pa lang talagang ginamit na nila itong si Digong. Kasi nga, bukod sa matanda na, talagang alam naman po natin mga kababayan, na anak pa rin ang tingin ni Digong dito kay Sara. Kaya tinulungan ni Digongong na pabagsakin ni Sara Duterte ang gobyerno ni PBBM. Kaso ang problema, hindi sila nagtagumpay. Kaya ngayon, nahaharap mga kababayan sa ganitong klaseng problema etong si Digongong kasi nga, alam naman po natin na may pananagutan po siya at gusto ng kampo ni Digongong na protektahan ni PBBM etong si Duterte. Kaso nga lang ang problema, paano mo po protektahan yung tao na yan? Yan nga, kung akong presidente paano ko po protektahan yan si Digongong na yan? Yan nga nasira sa akin. Siyempre hindi ko po protektahan yan. Hahayaan ko yan na harapin yung kanyang pananagutan at yan yung gustong mangyari di umano ni Sara Duterte at nung iba pa. Kaya nga, kita nyo, naawa si Sara Duterte, nalulungkot pero hindi dahil kay Digong. Di ba kung ikaw ay huwarang anak, malulungkot ka kasi nakakulong tatay mo. Magpapasko pa naman. At dahil nga nalulungkot ka, kakausapin mo si Bato at pakikiusapan mo na akuin yung kasalanan na ginawa nila ng tatay mo. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman ginawa yon ni Sara Duterte kasi nga, hindi naman talaga mahalaga si Digong kay Sara. Yan po yung totoo dyan. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa sinabi ni Sara Duterte na nalulungkot daw po siya? Kaso nga lang ang problema, hindi si Digong yung dahilan mga kababayan. At ano po rin ang masasabi ninyo hingil po dito na tanging si Bato de la Rosa na lang pala ang naaari at nakikita dito na maaaring makapagsalba kay Digongong mga kababayan dyan po sa International Criminal Court. Kaso nga lang ang problema, kailangan palit ulo. Aaminin na ba to na siyang arkitekto, siyang implementor, at isasalba niya si Digong, mga kababayan. So, kayo, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dyan. Sa tingin nyo, gagawin kaya yan ni Bato de la Rosa para po kay Digong o hindi? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa usapin po na yan. Ano po? At anyway,